tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Muling tumaas ang tensisyon sa buong gitnang silangan matapos sabihin ng militar ng Iran na naglunsad ito ng malawakang pag-atake gamit ang mga drone laban sa mga base at pasilidad ng Estados Unidos sa Bahrain, Jordan at Kuwait. Inilarawan ng Tehran ang mga operasyon bilang bahagi ng ganting atake nito laban sa patuloy na aksyong militar ng Estados Unidos. Gayunman, hindi pa malayang nakukumpirma ang buong lawak ng pinsala at kung ilan sa mga ipinahayag na target ang aktual na tinamaan. Ayon sa pahayag ng militar ng Iran na ipinalabas sa pambansang telebisyon, isa sa mga pangunahing target umano ng operasyon ang Isa Airbase sa Bahrain. Ginagamit ang naturang pasilidad ng mga puwersa ng Bahrain at iniuugnay rin ito sa presensiyang militar ng Estados Unidos sa bansa. Sinabi ng Iran na pinuntirya umano ng mga Arash drone ang mga imbaka ng gasolina, malalaking bodega, silo at mga kwartel sa loob ng base. Gayunman, wala pang independenteng kumpirmasyon na ang lahat ng naturang pasilidad ay tinamaan o malubhang napinsala. Ginamit umano ng Iran sa operasyon ang mga Arash drone na idinisenyo upang magdala ng pampasabog patungo sa mga target na matatagpuan sa malalayong distansiya. Ang mga ganitong drone ay nagpapasabog ng sarili kapag tumama sa target at hindi na dinisenyong bumalik matapos ilunsad. Ayon sa ilang tagasuri ng militar, maaaring gamitin ang mga ito upang makapagdulot ng pinsala nang hindi kinakailangang magpadala ng eroplanong pandigma sa himpapawid na mahigpit na binabantayan ng kalaban. Gayunman, hindi pa malinaw kung ilan sa mga drone ang nakalusot sa mga depensang panghimpapawid at kung gaano kalawak ang pinsalang naidulot ng mga ito. Iniulat ng isang mamamahayag ng AFP sa Bahrain na nakarinig siya ng malakas na pagsabog na sinundan ng mga sirena ng babala. Hindi agad malinaw kung direktang magkaugnay ang pagsabog at ang pagtunog ng mga sirena. Patuloy na sinusuri ng mga awtoridad ang kalagayan sa paligid ng mga pasilidad na pinaniniwala ang pinuntirya. Mabilis namang naglabas ng pahayag ang pamahalaan ng Bahrain upang pakalmahin ang publiko. Sinabi ng mga otoridad na naharang at nawasak ng mga depensa nito ang ilang pag-atake mula sa himpapawid ng Iran. Mariing kinundena ng Bahrain ang Tehran at inakusahan itong naglagay sa panganib sa mga lugar na kinaroroonan ng mga sibilyan. Hindi pa inilalabas ng pamahalaan ang kumpletong bilang ng mga sandatang naharang, pinsala sa mga pasilidad o posibleng mga nasawi at nasugatan. Hindi lamang Bahrain ang sinabi ng Iran na pinuntirya nito. Sa Jordan, sinabi ng militar ng Iran na naglunsad din ito ng mga drone laban sa Al-Azraq Airbase. Ayon sa Tehran, kabilang umano sa mga target ang mga hangar, pagawaan para sa pagpapanatili ng mga kagamitang panghimpapawid at mga lugar na ginagamit ng mga sundalong Amerikano. Gayunman, sinabi ng militar ng Jordan na naharang ng mga depensa nito ang 7 misil at 6 na drone na inilunsad mula sa Iran. Ayon sa Jordan, walang naiulat na nasawi, nasugatan o napinsalang ari-arian sa mga pag-atake. Dahil dito, hindi pa makukumpirma ang pahayag ng Tehran na matagumpay nitong tinamaan ang mga pasilidad sa Al-Azraq. Naglabas din ang Iran ng magkakahiwalay na pahayag tungkol sa mga operasyon nito sa Kuwait. Sinabi ng militar ng Iran na naglunsad ito ng mga drone laban sa mga bodega ng kagamitang Amerikano sa Camp Udairi. Inangkin din itong pinuntirya ang mga posisyong militar ng Estados Unidos sa Camp Doha at Camp Arifjan. Hindi pa naglalabas ang Kuwait o Estados Unidos ng detalyadong kumpirmasyon na ang mga target na ito ay aktual na tinamaan. Dahil dito, nananatiling hindi malinaw ang lawak ng pag-atake at pinsalang maaaring naidulot nito. Inangkin din ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC na pinuntirya nito ang isang sentro ng datos ng Amazon sa Bahrain. Hindi nagbigay ng agarang komento ang kumpanya o ang pamahalaan ng Bahrain tungkol sa naturang pahayag. Wala ring malayang kumpirmasyon na ang pasilidad ay tinamaan o naantala ang operasyon nito. Dahil dito, hindi pa maaaring ituring na napatunayan ang pag-angkin ng Iran. Sinabi rin ng IRGC na nagsagawa ito ng panibagong pag-atake laban sa Ali Al-Salim Airbase sa Kuwait. Ayon sa pahayag nito, nawasak umano ang isang malaking imbaka ng bala at may mga Amerikanong nasawi o nasugatan. Gayunman, hindi pa kinukumpirma ang Estados Unidos o ng Kuwait ang sinasabing pagkawasak at mga casualty. Karaniwang mahirap agad na mapatunayan ang mga pahayag ng magkabilang panig habang nagpapatuloy ang mga operasyong militar at mahigpit ang mga paghihigpit sa impormasyon.
Bukod sa mga base militar at infrastrukturang digital, inangkin din ng IRGC na pinunteriya nito ang isang tore o himpilan ng pagmamatiyag na nauugnay sa Fifth Fleet ng Estados Unidos sa Bahrain. Ang Fifth Fleet ang pangunahing puwersang pandagat ng Estados Unidos na nangangasiwa sa mga operasyon nito sa malaking bahagi ng gitnang silangan. Kung mapatutunayang tinamaan ang naturang pasilidad, maaari itong makaapekto sa kakayahan ng Estados Unidos na subaybayan ang mga kilos sa karagatan. Gayunman, wala pang independenteng kumpirmasyon sa pag-angking ito ng Iran. Inilarawan ng pamahalaan ng Iran ang mga pag-atake bilang lehitimong pagganti sa mga operasyon ng Estados Unidos laban sa teritoryo at mga pasilidad nito. Nagbabala ang Tehran na anumang base o pasilidad sa gitnang silangan na gagamitin ng militar ng Estados Unidos upang salakayin ang Iran ay maaari nitong ituring na lehitimong target. Ang babalang ito ay naglalagay sa panganib sa maraming pasilidad ng Estados Unidos sa mga bansang kaalyado nito sa rehiyon. Kasabay nito, pinatataas din ito ang panganib na madamay ang mga bansang nagho-host ng mga puwersang Amerikano kahit hindi sila direktang kasangkot sa pagdedesisyon ng Washington. Hindi pa naglalabas ang Pentagon ng kumpletong opisyal na kumpirmasyon tungaling sa sinasabing pagkakatama sa mga pasilidad at pagkakaroon ng mga Amerikanong nasawi o nasugatan. Hindi rin malinaw kung ilan sa mga inilunsad na drone at misil ang naharang bago makarating sa kanilang mga target. Dahil sa magkakasalungat na pahayag, nananatiling mahirap tiyakin ang aktual na lawak ng pag-atake sa Bahrain, Jordan at Kuwait. Nag-ugat ang pinakahuling palitan ng mga pag-atake sa patuloy na paglala ng tensyon sa nakalipas na 2 linggo. Pinaigting ng Estados Unidos ang mga pag-ataking panghimpapawid laban sa mga target ng Iran at mga pasilidad na iniuugnay nito sa kakayahang militar ng Tehran. Ayon sa militar ng Estados Unidos, layunin ng mga operasyon na pahinain ang kakayahan ng Iran na magbanta sa mga barkong dumaraan sa kipot ng Hormuz at sa iba pang mahahalagang rutang pandagat. Sinabi ng Washington na nagsasagawa ang Iran ng mga pag-atake at pagharang laban sa mga barkong pangkalakal bilang bahagi ng pagganti nito sa mga operasyon at parusa ng Estados Unidos. Ang kipot ng Hormuz ay isa sa pinakasensitibong makipot na daan ng pandagat sa buong mundo. Dumaraan dito ang malaking bahagi ng langis at likas na gas na iniluluwas mula sa gitnang silangan patungo sa mga pandaigdigang pamilihan. Ang anumang matagalang pagkagambala sa kipot ay maaaring magdulot ng matinding pagtaas sa presyo ng enerhiya, gasto sa siguro at singil sa pagpapadala. Dahil dito, malapit na sinusubaybayan ng mga kumpanya ng langis, may-ari ng barko at mga pamahalaan ang bawat pagbabago sa seguridad ng ruta. Hindi pa nagpapakita ang Iran ng malinaw na kahandaang umatras sa kabila ng mga babala at operasyon ng Estados Unidos. Sa halip, patuloy nitong pinalalawak ang mga ganting atake laban sa mga target na iniuugnay nito sa presensiyang militar ng Washington. Ipinakikita ng patuloy na palitan ng mga pag-atake na hindi pa handa ang magkabilang panig na lubos na bawasan ang kanilang mga operasyong militar. Gayunman, hindi pa matitiyak kung naghahanda ang Iran para sa isang pangmatagalang digmaan o sinusubukan lamang nitong palakasin ang posisyon nito bago ang posibleng negosasyon. Sa gitna ng krisis, nagbigay ng matinding babala si Pangulo Donald Trump. Sa isang panayam sa Axios, sinabi niyang seryoso niyang isinasaalang-alang ang isang malawakang pag-atake laban sa Iran. Ayon kay Trump, maaaring mas malaki ang naturang operasyon kaysa sa mga naunang pag-atake sa kasalukuyang digmaan, kabilang ang mga operasyong isinagawa sa ilalim ng Operation Epic Fury. Gayunman, nilinaw niyang wala pa siyang pinal na pasya at hindi rin siya nagtakda ng tiyak na takdang panahon kung kailan maaaring isagawa ang naturang operasyon. Inamin din ni Trump na ang isang mas malaking pag-atake ay maaaring magdulot ng mabibigat na kahihinatnan sa buong gitnang silangan at maging sa pandaigdigang seguridad. Ang kawalan ng malinaw na pasya o schedule ay nagpapanatili sa mataas na antas ng pangamba sa mga bansang maaaring maapektuhan. Nananatiling posible ang karagdagang aksyong militar, ngunit nananatili rin ang maliit na puwang para sa diplomasya. Ang banta ng isang malawakang digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ay nagdudulot ng matinding pagkabahala sa pandaigdigang pamilihan. Lubhang sensitibo ang mga bansa sa Asya, kabilang ang Pilipinas, sa anumang pagbabago sa supply at presyo ng langis mula sa gitnang silangan. Ang pagtaas sa presyo ng krudo ay maaaring magdulot ng mas mahal na gasolina, kuryente, transportasyon at mga bilihin. Maaari rin itong magpalakas sa inflasyon at magpabagal sa paglago ng mga ekonomiyang umaasa sa inaangkat na enerhiya. Dahil dito, masusing sinusubaybayan ng mga tagasuri at ekonomista ang bawat kilos ng Washington at Tehran.
Binabantayan din ng mga bansa ang kaligtasan ng kanilang mga mamamayang naninirahan at nagtatrabaho sa Bahrain, Jordan, Kuwait at iba pang bahagi ng gitnang silangan. Ang anumang karagdagang pag-atake sa mga base militar ay maaring magdulot ng pansamantalang pagsasara ng himpapawid, pagkagambala sa transportasyon at posibleng paglilikas ng mga dayuhan. Maraming bansa at pandaigdigang organisasyon ang patuloy na nananawagan para sa diplomasya, pagpipigil at pagpapahupa ng tensisyon. Nagbabala sila na ang isang ganap na digmaan ay maaaring magdulot ng mas maraming pagkamatay ng sibilyan, malawakang pagkasira ng infrastruktura at mas malubhang krisis sa ekonomiya. Gayunman, nananatiling mahirap makamit ang agarang pagpapahupa habang patuloy na nagpapalitan ng mga pag-atake at pagbabanta ang Estados Unidos at Iran. Habang hindi pa nakukumpirma ang buong lawak ng pinsala sa Bahrain, Jordan at Kuwait, nananatiling mataas ang panganib ng panibagong ganting atake. Ang anumang malaking tugon ng Estados Unidos ay maaaring magpalawak pa sa digmaan at magdulot ng mas malubhang epekto sa mga sibilyan, mahahalagang rutang pandagat, supply ng enerhiya at pandaigdigang ekonomiya. Ang susunod na mga pasya ng Washington at Tehran ang magtatakda kung lalawak pa ang labanan o kung magkakaroon ng puwang para sa isang bagong yugto ng negosasyon. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mahigit 3 dekada, muling umorder ang hukbong katihan ng Estados Unidos ng mga interceptor mula sa mas naunang pamilyang PAC, dalawang Patriot, partikular ang makabagong PAC-2 Guidance Enhanced Missile Tactical o GEMT. Bunsod ang hakbang na ito ng lumalaking pangangailangan na mapunan ang mga imbakan ng mga interceptor para sa mga unit ng Patriot na nahaharap sa matinding pressure sa supply dahil sa magkakasabay na tunggalian at pangangailangan ng mga kaalyado sa iba't ibang bahagi ng mundo. Bagamat nagmula ang GEMT sa mas naunang disenyo ng PAC-2, hindi ito simpleng lumang misil. Isa itong pinahusay na bersyon na patuloy na ginagawa ng Raytheon at ginagamit laban sa iba't ibang banta sa himpapawid. Sinabi ni Christopher Calio, tagapangulo at punong ehekutibo ng RTX, na nakapagtala ang Raytheon ng halos 20 bilyong dolyar na halaga ng mga bagong order. Kabilang dito ang mahigit 5 bilyong dolyar na halaga ng GEMT Interceptor na pangunahing para sa mga dayuhang mamimili kasama ang kauna-unahang order sa loob ng Estados Unidos sa mahigit 30 taon. Hindi nagbigay si Calio ng detalyadong impormasyon tungkol sa laki at eksaktong paggamit ng bagong order ng hukbong katihan. Gayunman, pinaniniwala ang maaaring may kaugnayan ito sa kontratang nagkakahalaga ng humigit kumulang 441.6 milyong dolyar na iginawad noong Abril upang suportahan ang Operation Epic Fury. Hindi tuwirang kinumpirma ni Calio na ang nasabing kontrata ang mismong order na kanyang tinutukoy. Ang GEMT o Guidance Enhanced Missile Tactical ay isang modernisadong bersyon ng PAC-2 Patriot Interceptor. Ito ang pangunahing bersyon ng pamilyang PAC-2 na patuloy na ginagawa bilang bagong misil hanggang sa kasalukuyan. Nagsimula ang produksisyon ng batayang GEM noong kalagitnaan ng dekada 1990 bago ito patuloy na pinahusay upang makaharap ang mas mabilis, mas maliit at mas mahirap matukoy na mga target. Binuo rin ng pamilyang GEM Plus upang mapabuti ang kakayahan ng Patriot laban sa magkakaibang uri ng banta. Ang GEMT ay higit na pinahusay para sa pagharap sa mga taktikang ballistic missile, ngunit maaari rin itong gamitin laban sa mga eroplano at cruise missile. Ang GEM-C naman ay mas nakatuon sa mga target na lumilipad at nagmamaniobra sa mababang taas kabilang ang mga cruise missile. Kumpara sa orihinal na PAC-2, nagtatampok ang GEMT ng pinahusay na radar seeker na mas sensitibo sa maliliit at mabilis na target. Pinahusay din ang mekanismo ng pagsabog nito upang mas mahusay na matukoy ang tamang sandali ng pagputok malapit sa paparating na banta. Hindi tulad ng PAC-3 MSE na direktang bumabangga sa target, gumagamit ang GEMT ng punong pampasabog at mga pirasong metal upang sirain o pahinain ang misil, eroplano o iba pang banta sa himpapawid. Dahil dito, nananatili itong mahalagang bahagi ng maraming sistemang Patriot kahit mayroon ng mas makabagong PAC-3. Noong unang bahagi ng dekada 2000, ipinadala ng hukbong katihan ng Estados Unidos ang ilan sa mga lumang PAC-2 at batayang GEM interceptor nito upang i-upgrade sa pamantayang GEM+. Nakatulong ang prosesong ito upang pahabain ang panahon ng paggamit ng mga kasalukuyang bala at mapataas ang kanilang kakayahan nang hindi kinakailangang gumawa agad ng ganap na bagong interceptor. Ipinakita ng naturang programa na maaring maging kapakipakinabang ang modernisasyon ng mga lumang bala kapag mataas ang pangangailangan at limitado ang bilis ng bagong produksyon.
Ayon sa mga pagtatayang inilathala sa industriya, maaaring nagkakahalaga ng humigit kumulang 2 milyong dolyar o higit pa ang bawat GEMT. Gayunman, hindi malinaw ang kasalukuyang opisyal na presyo ng bawat unit dahil matagal na walang malaking bagong order ang Estados Unidos para sa ganitong bersyon. Nakadepende rin ang kabuang halaga sa dami ng binibili, suportang teknikal, ekstrang bahagi, pagsasanay at iba pang serbisyong kasama sa kontrata. Sa kasalukuyan, hindi pa malinaw kung ang buong bagong order ay ilalagay sa sariling imbaka ng Estados Unidos o kung kabilang dito ang mga pagbiling isinasagawa para sa mga kaalyado at katuwang nito. Patuloy na ginagamit ng hukbong katihan ng Estados Unidos ang PAC-2 GEMT kasabay ng mas makabagong PAC-3. Maaaring pagsamahin sa iisang Patriot battery ang magkakaibang uri ng interceptor upang mas angkop na tumugon sa iba't ibang banta. Halimbawa, maaaring gamitin ng GEMT laban sa mga eroplano, cruise missile at ilang ballistic missile habang inilalaan ang mas mahal na PAC-3 MSE sa pinakamapanganib at mas mahirap na target. Ipinakikita ng bagong pagbili ang malaking suliranin sa pandaigdigang supply ng mga Patriot interceptor. Hindi makasabay ang production sa bilis ng paggamit ng mga bala dahil sa patuloy na digmaan, pag-atake ng drone at misil at lumalaking pangangailangan ng maraming bansa para sa depensang panghimpapawid. Habang mas maraming bansa ang bumibili ng Patriot, lalong humahaba ang pila para sa mga bagong interceptor, launcher, radar at iba pang bahagi ng sistema. Hindi opisyal na inilalabas ng Estados Unidos kung ilang Patriot interceptor ang ginamit nito sa mga kamakailang operasyong may kaugnayan sa Iran. Gayunman, tinaya ng Center for Strategic and International Studies na maaring nasa pagitan ng 1,060 at 1,430 Patriot interceptor ang nagamit sa mga operasyong ito. Hindi opisyal ang bilang at hindi rin malinaw kung ilan dito ang GEMT, PAC-3 CRI o PAC-3 MSE. Gayunpaman, ipinakikita ng pagtataya kung gaano kabilis maaaring maubos ang mga mamahaling interceptor sa isang matagal at malawakang tunggalian. Dahil sa mataas na presyo at mabilis na pagkonsumo, humiling ang hukbong katihan ng Estados Unidos sa mga kumpanya ng depensa na bumuo ng bagong interceptor na magagamit sa sistemang Patriot at nagkakahalaga ng hindi hihigit sa 1 milyong dolyar bawat isa. Napakalayo ng target na presyong ito sa halaga ng isang PAC-3 MSE na batay sa ilang panukalang badyet ay maaring umabot sa humigit kumulang 5.3 milyong dolyar bawat unit. Layunin ng mas murang interceptor na harapin ang mga target na hindi nangangailangan ng pinakamahal at pinakamakabagong misil. Mahalaga ito dahil maaaring maging hindi praktikal ang paggamit ng isang interceptor na nagkakahalaga ng ilang milyong dolyar laban sa isang mas murang drone o simpleng cruise missile. Bilang tugon sa lumalaking pangangailangan, ipinakilala ng Lockheed Martin ang PAC-3 Affordable Capability Effector o PAC-3 ACE. Ayon sa kumpanya, inaasahang magkakahalaga ito ng mas mababa sa kalahati ng presyo ng PAC-3 MSE. Gayunman, nasa yugto pa ng pagpapaunlad ang sistemang ito at wala pang pampublikong kontrata para sa malawakang produksiyon. Maaring magsimula lamang ang paunang produksisyon sa 2028 kaya hindi nito agad malulutas ang kasalukuyang kakulangan sa mga interceptor. Ang kakulangan sa Patriot missile ay nakaapekto rin sa mga bansang naghihintay ng kanilang mga order. Noong nakaraang taon, ipinagpaliban ng Estados Unidos ang ilang paghahatid sa Switzerland upang unahin ang agarang pangangailangan ng Ukraine. Dahil sa pagkaantala, pansamantalang itinigil ng Switzerland ang pagbabayad noong Abril at pinag-aralan ng posibilidad na kumuha ng iba pang sistemang panlaban sa himpapawid. Gayunman, noong Hunyo, ipinagpatuloy ng pamahalaan ng Switzerland ang pagbabayad para sa Patriot habang nagsimula rin itong makipagnegosasyon para sa karagdagang sistemang maaaring magmula sa Europa, Israel o South Korea. Ipinakikita nito na nais pa ring ituloy ng Switzerland ang Patriot, ngunit naghahanap ito ng karagdagang proteksyon dahil sa kawalan ng katiyakan sa iskedyul ng paghahatid. Ayon sa mga ulat, nagbigay rin ang Lockheed Martin ng babala tungkol sa posibleng pagkaantala sa paghahatid ng PAC-3 sa Germany, Japan, Poland, United Arab Emirates at Saudi Arabia. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita na ang kakulangan ay hindi lamang problema ng Estados Unidos. Isa itong pandaigdigang hamon na nakaapekto sa mga kaalyado at katuwang na umaasa sa Patriot para sa proteksyon laban sa mga missile, drone at eroplano. Ang pagbili ng PAC-2 GEMT ay nagpapakita na naghahanap ang Estados Unidos ng iba't ibang paraan upang mabilis na mapunan ang mga imbakan ng interceptor.
Bagamat hindi taglay ng GEMT ang lahat ng kakayahan ng pinakabagong PAC-3 MSE, nananatili itong mahalagang sandata laban sa mga taktikang ballistic missile, cruise missile at eroplano. Hindi rin kailangan gamitin ang pinakamahal na PAC-3 MSE laban sa bawat banta. Sa pamamagitan ng wastong paghahalo ng GEMT, PAC-3 at iba pang mas murang interceptor, maaaring gamitin ng mga commander ang tamang sandata para sa bawat uri ng target. Ang patuloy na tensyon sa silangang Europa at gitnang silangan ang isa sa mga pangunahing dahilan ng mabilis na pagkaubos ng mga makabagong interceptor. Maraming bansa ang sabay-sabay na naghahanap ng karagdagang Patriot system upang maprotektahan ang kanilang mga lungsod, base militar at kritikal na infrastruktura laban sa mga drone at misil. Gayunman, limitado ang bilang ng mga pabrikang may kakayahang gumawa ng mga sensitibong bahagi ng sistemang ito. Hindi basta-basta mapabibilis ang produksyon dahil kailangan ng mga espesyal na kagamitan, manggagawang may mataas na kasanayan at mahigpit na pagsusuri sa kalidad. Nahaharap ang mga pabrika ng Raytheon at Lockheed Martin sa mga limitasyon sa paggawa ng mga solid rocket motor, seeker, elektronikong sistema at iba pang espesyal na bahagi. Ang kakulangan sa isang maliit ngunit kritikal na sangkap ay maaaring makapagpabagal sa buong linya ng produksyon. Kailangan ding palawakin ang kapasidad ng mga supplier na gumagawa ng pampasabog, materyales na lumalaban sa matinding init, microelectronics at iba pang bahagi. Dahil dito, maaring abutin ng ilang taon bago ganap na tumaas ang produksyon at mapunan ang pandaigdigang kakulangan sa mga interceptor. Sa hinaharap, inaasahang palalawakin ng pamahalaan ng Estados Unidos at ng mga pribadong kumpanya ng depensa ang kanilang kooperasyon upang makagawa ng mas maraming misil sa mas maikling panahon. Kabilang dito ang pagtatayo ng mga bagong linya ng produksyon, pagkuha ng mas maraming supplier at pagbuo ng mga interceptor na mas mura ngunit sapat para sa karaniwang mga banta. Maaari ring palawakin ng magkasanib na produksyon kasama ang mga kaalyado upang mabawasan ang pagdepende sa iilang pabrika sa Estados Unidos. Ang karanasan sa kasalukuyang krisis ay nagpapaalala na hindi sapat ang pagkakaroon lamang ng napakamakabagong armas. Kailangan ding magkaroon ng sapat na bilang ng bala, maaasahang kadena ng supply at kakayahang mabilis na palitan ang mga interceptor na ginagamit sa labanan. Sa pangkalahatan, ang muling pagbili ng Estados Unidos ng PAC-2 GEMT ay malinaw na hudyat ng pagbabago sa estratehiya nito sa pagbili at pagpapanatili ng mga bala. Hindi nito nangangahulugang bumabalik ang Amerika sa lipas na teknolohiya. Sa halip, ipinakikita nitong handa itong gumamit ng pinahusay na bersyon ng mas naunang disenyo upang mabilis na mapunan ang kakulangan habang hinihintay ang mas murang at mas makabagong mga interceptor. Sa modernong digmaan, hindi lamang kalidad ng teknolohiya ang mahalaga, kasing halaga rin ang dami ng supply, bilis ng produksyon at kakayahang mapanatili ang operasyon sa loob ng mahabang panahon.